Pag-usapan natin ngayon ng parang hindi naman kontrobersiya pero latest issue dito kay Kaloy Yulo na pinag-uusapan yung naging panayam nila ni Chloe San Jose kay Tony Gonzaga. Kasi nga parang pinalalabas doon sa interview na nakapagpatawad na di umano sila, lalo na si Kaloy sa kanyang nanay, pamilya, may mga ganong chika na nakakaloka lang kasi parang nakapagpatawad pero hello. Kasi ako talaga, kontrahin na ako ng lahat. Kahit ano pang ginawa sa'yo ng nanay mo, lalo pat usaping pera yung laging sinasabi ni Chloe at suporta, wala pa rin talagang rason para hindi ganyanin mo ang pamilya mo, partikular ang nanay mo. Yun lang yung sinasabi ko doon. At itong si Chloe talaga, siguro talaga ibang moralidad ng babaeng ito na ang yabang-yabang na feeling niya porque lagi siyang nakikita sa ASAP bar kung saan. May showbiz career ka na, huwag kang mag-ilusyon. Hindi ka namin kilala at hindi ka namin gustong kilalanin. Wala kang talent para sa amin. At kung gusto man mag-produce ng pelikula para sa'yo si Kaloy, go ahead, tingnan natin kung meron kang... Napipikon ako kasi, diba, nagka-capitalize ng lahat sa... Diba, ang daming gusto siyang unawain kasi ang laki daw ng naitulong and what. No, go, given na yon. Pero tama ba na sa ganitong parang ka maningil? Unang-una, hindi ka naman yulo pa. Okay lang sana kung pinakasalang ka na, baka matanggap pa ng sambayanan yung mga pinaggagawa mo. Charot! Ganun daw ako. But anyway, kasi nga, lumabas itong issue na itong aming dahil alam natin yung kilalang energy brand or milk brand na Milo na naglabas ng, alam mo yon, hindi pa naman siya kumpirmado. Pero the fact na kinuha nila ang Paul Volter na si EJ Obiena na pinaninindigan ng pagiging wholesome, hindi tatanggap ng mga endorsement na may kinalaman sa sugal at alak, di ba? Nakakatuwa dahil pinakikita niya ang kanyang pagkadesente, ang pagkakaroon niya ng tamang edukasyon at yung mga taong nakapaligid sa kanya na tinuturuan siya ng tama. Hindi naman siguro siya perfecto, I'm sure. May notice din yan si EJ Obiena, di ba? Nai-inlove din yan. Pero since role model ka, pinanindigan mo, pang artista yan na para kang may na-acquire na status once na humingi ka na ng suporta sa mga tagahanga mo, sa mga sumusuporta sa iyo na suporta in any sense. Either tangkilikin ng iyong sport, tangkilikin ng iyong pelikula, tangkilikin ng produktong ini-endorse mo, etc. Once na humingi ka na ng gano'n at sinuportahan ka na, kahit pa paano somehow may na-acquire kang responsibilidad towards these people na kinikilala ka at binibigyan ka ng papuri at parangal at yun na nga, pagkilala. So, hindi kami nagtaka na ang Milo ay may ganung paninindigan, may ganung pronouncement. Although walang official na sinasabi ang Milo tungkol doon, pero bilang nakikita natin si Kaloy Yulo sa mga Milo paraphernalia, mga kung ano-ano pa hanggang sa mga TV plugs na hindi na natin daw makikita dahil nga di umano ay hindi na siya ni-renew dahil nga parang hindi nga sumakto ang kanyang imahe ngayon after niya makakuha ng 2 gintong medalya sa Olympics. Hindi sumasakto yung imahe niya dito sa gustong i-project ng brand na ito. So, at dahil nakita umano nila yung kay EJ Obiena na kahit walang naiuwing medalya from the Olympics, ay sobra naman ang naging pagtanggap ng tao sa kanya positively, sobra ang paghangang ipinukol ng mga tao sa kanya, ng mga kababayang gaya ko na talaga namang nakikita siya bilang isa talaga magandang role model or ehemplo. As I have said kanina, alam natin may notice din naman yan, hindi naman siya perfecto or whatsoever, pero pag humaharap siya sa publiko, pag kinakausap niya ang mga tao at humihingi siya ng suporta, nagpapasalamat, mararamdaman mo ang pagiging positibo niya, pagiging disente, that's the term, disente, na hindi natin, sad to say, I'm sorry to tell this, hindi natin nakita sa isang Kaloy Yulo na ngayon nga lang yata nagsasalita na pa-interview, nakasama pa itong si Chloe na akala mo naman talaga ay sa ngayon nagpapatakbo ng career at ginagawang, sorry again sa gagamitin kong term, tanga ang mga nakakanood o nakikinig sa kanila na para maloko niya. Hindi kami, Chloe. Wag kami. Hello. Kung bumalik ka na lang doon sa Australia, kung saan pinagmamalaki mo ang kultura mo na nakagisa na kasi ang kagaya mo mga Pilipino na
nanirahan na doon at gustong dalhin yung kakaibang kultura dito sa atin at ipagsiksikan at ipagdiinan, okay lang kung positibo, okay lang kung makakatulong para sa mayorya, okay lang kung ang pagtanggap ng mayorya ay talagang tanggap na tanggap, pero pag may mga pagtutol, may mga pagpuna, wala kang karapatan, iha. Diba, lalo pa sasabihin mong wala kang pakialam sa mga bashers mo. So, no, nandito ka, gusto mo, baka mamaya ipakalkal pa namin, ano bang citizenship mo talaga? Diba, baka mamaya Australian citizen ka na tapos kumikita ka dito sa bansang Pilipinas. Diba, nakakabwisit lang kasi imbis talaga kasing siya ang gumawa ng paraan, siya ang gumawa ng hakbang para, alam mo yon, maging tulay dito sa pamilya Yulo na soon ay gusto rin niya maging Yulo at i-level up ang buhay. Ito sana mabuti, granting, squatter, mag-isip or kumilos itong pamilya ni Kaloy, hindi mo maitatatwa, hindi mo babalik-balik ta rin mo ang mundo Yulo. Yang galing yan doon sa nanay at tatay niya na hindi natin alam kung anong klase mga tao. Ngayon, kung nililevel up mo ang kabuhayan, ang pagkatao, ang imahe ni Kaloy sa gusto mo, at tapos kakalimutan itong mga taong ganito na pinanggalingan niya, ay, hindi kami nagma-agree dyan. Kami mismo mga nasa mundo ng media na ganito na nakakasalamuhan ninyo, nagpapa-interview kayo and everything, ay hindi namin pababayaan yan na ganyang klaseng frame of mind, mindset, or kung ano pa mang tawag natin dyan, ang pairali ninyo or pasunurin sa inyo. Kasi, excuse me, no? Para ito nag-aral, no? Siyempre, yung mga mabubuti natutunan namin, pinag-aralan namin na gusto din namin i-share. Charot, di ba? So, hindi yun lang. Nothing personal against you, Chloe, na sinasabi ngayon, biglang naglalabasan ngayon sa mga kwento na ikaw din mismo pala ay mayroong mga issue sa iyong sariling pamilya, may mga bagay-bagay na hindi rin gusto sa iyo ng mga kapamilya mo. So, sana wag mong bilugin ng ulo namin kahit vlogger ka or what. Mag-aral ka ng kasaysayan, mag-aral ka ng history, mag-look back ka, kasi kung ano yung pinagdaanan mo, yun din yung magre-reflect sa iyo ngayon sa kasalukuyan mo. At yun ang magiging future mo eventually, with or without Kaloy Yulo. And on that note, pasensya ka na. Charot! Yun lang. Kami, hindi namin ginagamit itong ang aming maliit na channel para ganituhin ka namin. But, syempre, hindi namin maiiwasan na magbigay din ng aming kuro-kuro. Kasi minsan, may mga bashers, lalo may mga supporters ka rin naman na parang naiiba na yung frame of mind nila. Kasi nga, sabi ganito na mag-isip ang mga Gen Z ngayon, ang mga alpha chuchu, ang mga millennials na inabutan ng kung ano, na mali. Kami na gusto rin namin ituwid yan, hindi naman kami nagpapakamoralista dito or what. Pero, tama na kasi nababastos ka lang lalo, especially pag pinag-uusapan na yung relasyon ninyo ni Kaloy, kasi sinasabi niya anong klase pang pagtumbling ang ginagawa niyo, anong mga bed exercises ang ginagawa mo diyan para talagang mahulog ng gusto sa iyo at mabilog mo ang ulo ng isang Kaloy Yulo na isang Olympic gold medalist. Charot! At meron pa nagsasabi baka may ginagayuman na or pangit, di ba pangit? Kasi masyado nang nagiging below, kumbaga masyado nang garapalan ng mga ganong paghusga sa iyo, na sana nakikita natin na kung gusto mong maging isang ehemplo dahil namang ang iyong kasalukuyang jowa ay talagang gold medalist ng Olympics, sana sumabay ka naman. Yung imahe mo alam mo yon, i-level up mo din ng konti para hindi naman lumalabas ang kachipan. Kachipan daw, And on that note, kami hindi naman nakikipag-expensive kachipan sa inyong lahat. Nagpapasalamat kami dito sa Unbearable Channel. Ambet Nabus po, nagpapa-thank you and Diyos Marhay na aldaw sa Indigo po.